Putol ang parehong braso na matagpuan ng isa sa dalawang Russian national na nasawi habang nagsuscuba diving sa Batangas City. Ang hinala ng PCG, inatake ng mga pating ang diver pero duda riyan ang isang diving expert. Saksi, si Ivan Mayrina. Isang diver. Pasado alas 3 ng hapon kahapon, nakitang palutang-lutang sa dagat sa bahagi ng Verde Island sa Batangas City ang katawan ng isang lalaki. Itinakbo pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Mag-aalas 6 naman nang matagpo ang wala ng buhay ang isa pa. It was attacked by a shark. Maraming mga shark doon sa area, sir eh. So, ginawa nung tropa, inikot-ikutan nila, sir, para ma-prevent na wag i-attack talaga, sir. But nung na-retrieve nila yun, sir, fortunately, he lost his both arms. Both arms yung wala na, sir. Ang dalawang nasawi, mga Russian national na bahagi ng isang grupo na nag-scuba diving sa lugar. Kita sa kuhang ito kahapon ang malakas sa undercurrent sa lugar. Ayon sa Philippine Coast Guard, posible ang current tulad nito ang dahilan kung bakit nahiwalay ang dalawang Russian divers sa dalawa nilang kababayan at kanilang master diver. Nakaahon ng huling tatlo pero nawala ang dalawa. Di pinalad makaligtas ang dalawa. Ang isa sa kanila, hinihinalang inatake ng pating. Ayon sa Coast Guard, unang insidente ito ng pag-atake ng pating sa mga divers sa Verde Island na isang sikat na dive spot. Pero sabi ng batikan dive instructor na si Romir Aglugub, hindi dapat agad sabihing shark attack nga ang nangyari. Sa mahigit 4 na dekada niyang karanasan, ni minsan daw ay wala pa siya nakitang diver na inatake ng pating. I will never believe that shark will attack because every dive na ginawa ko dyan, may shark kami nakikita. Okay. Sabi nila, marami raw shark paali-aligid doon. Ay natural because that is the breeding and feeding site of all marine life. Kaya you will really see sharks around Verde Island. Dapat daw imbestigahan muna ito dahil maraming posibilidad sa nangyari. Baka yun because of strong current waves, hinampas-hampas na yun sa corals kasi sa lakas doon talagang magkakalasog-lasog ang katawan mo. Yung mga expert pwede magsabi kung yung wound ba is caused by bite marks or by sharp objects na slash or na sugatan dahil sa mga sharp edges of stones. Maring magdulot lang daw ito ng takot sa isang ipinagmamalaking dive site sa bansa. Iniimbestigahan na ng Coast Guard Batangas ang insidente. Pinag-iingat muna nila ang mga dive resort at pinasusunod sa mahigpit na safety protocols habang bumubuo ng mga posibleng polisiya para iwasang maulit ang trahedya. Nasa ospital pa sa Batangas City ang labi ng unang natagpo ang diver habang dinala ang labi ng ikalawa sa isang punerarya sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro kagabi. Doon din tumutuloy ang mga nakaligtas sa turista. Nakikipag-ugnayan naman ang embahada ng Russia sa mga otoridad sa Pilipinas, gayon din sa medical institutions kung saan dinala ang mga labi ng mga biktima. Hinahanap na rin daw nila ang mga kaanak ng dalawang nasawi. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.